Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtataksil? Halina't pakinggan natin ang isang paglalakbay na magsisimula sa pag-asa, babagsak sa matinding pighati at muling aahon mula sa abo ng kasinungalingan. Sabi nila, ang pinakamasakit na paglilo ay hindi nagmumula sa isang kaaway, kundi sa mga taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo. Paano kung ang iyong matalik na kaibigan at ang iyong kabiyak ay iisa pala ang hangarin, ang wasakin ka? Ating subaybayan ang kwento ni Liwayway. Ang tanging maririnig sa hapagkainan ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan. Para kay Liwayway Alcantara, ang katahimikang ito ay mas maingay pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Bawat segundo ay tila isang dagok sa kanyang puso, isang paalala ng malaking pader na namamagitan sa kanila ng kanyang asawang si Dante Salcedo. Pinaglaruan ni Liwayway ang steak sa kanyang plato. Malamig na ito, katulad ng kanilang pagsasama. 5 taon. 5 taon silang kasal, pero sa nakalipas na mga buwan, pakiramdam niya ay kasama niya sa bahay ang isang estranghero. Kumusta ang araw mo? Basag niya sa katahimikan, ang boses niya'y halos pabulong. Hindi nag-angat ng tingin si Dante mula sa kanyang cellphone. Okay lang, sagot nito. Walang kabuhay-buhay. Isang salita na tumapos agad sa anumang pag-asang mag-uusap sila. Napabuntong hininga na lamang si Liwayway. Naalala niya ang dati, ang mga tawanan nila sa hapag-kainan, ang mga kwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap, ang mga haplos at halik na nagpapainit sa kanyang gabi. Ngayon, anino na lamang ang lahat ng iyon. Ang Dante na nasa harapan niya ngayon ay abala sa ibang mundo, isang mundong hindi siya kasama. Biglang tumunog ang telepono ni Liwayway. Sa screen, lumitaw ang pangalan ni Mahalina, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang sister. Hello, Lina? Way, my goodness. Tumatawag ako kanina pa, ba't di mo sinasagot? Ang masiglang boses ni Mahalina sa kabilang linya ay kabaligtaran ng malamig na hangin sa kanilang bahay. Pasensya na, naghahapunan kami. Sagot ni Liwayway, sinadya niyang lakasan ang boses para marinig ni Dante. Walang reaksyon. Naku, perfect. May naisip akong paraan para dyan sa paghahapunan niyo na laging parang may burol. Biro ni Mahalina, ngunit may kung anong kumirot sa puso ni Liwayway. Listen, I have the perfect plan. A surprise getaway for you and Dante para naman magka-spark ulit. Lina, hindi ko alam. No excuses. Ako na ang bahala sa lahat. I booked you a weekend stay sa Playa Diwa Resort, ang pinakabagong luxury resort sa Batangas. All expense paid, gift ko na sa inyo. Kailangan nyo to, Way. Kailangan ninyong ayusin kung anuman yang problema nyo. May pag-asang umusbong sa puso ni Liwayway. Isang bakasyon, silang dalawa lang ni Dante, marahil ito na nga ang sagot. Marahil kailangan lang nilang lumayo sa lahat para mahanap muli ang isa't isa. Sige, sige, salamat Lina, kakausapin ko siya. Pagkababa ng telepono, huminga siya ng malalim. Dante, panimula niya. May regalo si Lina sa atin, isang bakasyon sa Playa Diwa Resort, ngayong weekend. Sa wakas, ibinaba ni Dante ang kanyang cellphone at tumingin sa kanya. Ngunit ang mga mata nito'y walang kislap, malamig, mapanghusga. At sa tingin mo, isang bakasyon lang ang solusyon sa lahat? Hindi naman sa ganon, pero baka makatulong? Subukan lang natin, please. Pagmamakaawa ni Liwayway.
Ilang saglit na katahimikan ang namayani bago ito tumango ng walang gana. Bahala ka. Kahit paano, para kay Liwayway, ang bahala ka na iyon ay isang tagumpay. Kinabukasan, habang si Dante ay nasa trabaho, sinundo siya ni Mahalina para ihatid sa resort. Sabi nito'y susunod na lang si Dante pagkatapos ng isang importanteng meeting. Pagdating nila sa Aplaya Diwa, namangha si Liwayway. Ang lawak ng lobby, ang kinang ng mga chandelier, ang amoy ng sariwang bulaklak, at hangin mula sa dagat, lahat ay perpekto. Isang paraiso. Ganda, 'di ba? Sabi ni Mahalina habang inaakay siya sa reception. I got you their best suite. Pero bago yun, may kailangan ka lang pirmahan. Part ito ng kanilang Ultimate Romance Package. It's a confidentiality agreement. Para masigurong magiging private at special ang experience nyo. Alam mo na, para walang istorbo. Inilapag ni Mahalina sa harapan niya ang isang makapal na folder. Binuksan ito ni Liwayway at nakita ang mga papeles na puno ng maliliit na letra at mga terminong hindi niya maintindihan. Ano to, Lina? Parang kontrata. Nag-aalangan si Liwayway. Formality lang yan, girl. Standard procedure para sa mga VIP guests. Pinaprotektahan lang nila ang privacy nyo at ang unique experience na ibibigay nila. Trust me, it's for your own good. Sabi ni Mahalina, ang ngiti nito'y kasing tamis ng pulot. Pirmahan mo na para masettle na tayo. Tinitigan ni Liwayway ang kaibigan. Si Mahalina ang kasama niya sa lahat ng hirap at ginhawa. Hindi siya nito pababayaan. Itinaboy niya ang pagdududa sa kanyang isipan. Marahil ay napapraning lang siya dahil sa mga problema nila ni Dante. Kinuha niya ang ballpen. Nanginig ng bahagya ang kanyang kamay habang inilalagda ang kanyang pangalan sa bawat pahina. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang isang ngiting mabilis na sumilay sa labi ni Mahalina. Isang ngiting hindi niya mawari ang kahulugan. Matapos ang lahat, inihatid si Liwayway ng isang hotel staff sa isang villa na nakahiwalay sa main building. Ma'am, dito po muna kayo maghintay. Part po ito ng sorpresa. Darating po ang inyong asawa mamaya at susunod po ang mga instructions para sa inyong romantic activity. Sabi ng staff, bago magalang na umalis at isara ang pinto. Ang loob ng villa ay elegante, ngunit ang mga ilaw ay sadyang madilim. Tanging maliliit na lampshade lamang ang nagbibigay liwanag. May isang bote ng mamahaling alak at 2 baso sa mesa. Lumipas ang 1 oras, 2. Dumidilim na sa labas. Nagsimula ng kabahan si Liwayway. Tinatawagan niya si Dante at si Mahalina, ngunit parehong hindi sumasagot. Biglang bumukas ang pinto. Isang babaeng staff ang pumasok. Ma'am, handa na po ang lahat. Pakisuot po itong blindfold at i-guide ko na po kayo sa kabilang kwarto. Magalang na sabi nito. Blindfold? Bakit? Kasama po ito sa experience, ma'am. Trust the process po. It will be a night to remember. Kahit nag-aalangan, sinunod ni Liwayway. Isinuot niya ang piring. Sa gitna ng kadiliman, inalalayan siya papasok sa isa pang silid. Mas malamig ang hangin dito. Narinig niya ang pagsara ng pinto at naiwan siyang mag-isa. Ang tanging naririnig niya ay ang pagtibok ng sarili niyang puso. Dante, tawag niya sa kawalan. Walang sumagot. Maya-maya may narinig siyang mga yabag. Isang tao ang umupo sa isang silya sa di kalayuan. Naamoy niya ang isang pamilyar na pabango, ang pabango ni Dante. Nakahinga siya ng maluwag. Ito na pala ang sorpresa, isang laro. Ang tagal mo, sabi niya, may halong pagtatampo at pananabik. Isang malamig na katahimikan ang sumagot sa kanya. Pagkatapos, isang boses ang bumasag dito.
isang boses na nagpatindig sa lahat ng balahibo niya. Magsimula ka na. Isang utos, malamig at walang emosyon. Isang boses na nakatatak sa kanyang kaluluwa, ngunit may kakaibang tono na nagpapakaba sa kanya. Ito ay pamilyar sa isang paraang nakakatakot. Ang utos na iyon, magsimula ka na, ay tumusok sa puso ni Liwayway na parang isang matulis na yelo. Boses iyon ni Dante, sigurado siya. Ngunit mayroon itong tono na hindi pa niya narinig kailanman. Walang lambing, walang pag-aanyaya, malamig, mapag-utos. Laro ba to? Isang kakaibang laro na inihanda ni Mahalina para sa kanila. Marahil ito na yung spark na sinasabi niya. Isang bagay na bago at kapanapanabik para basagin ang namumuong yelo sa kanilang pagsasama. Pinilit ni Liwayway na paniwalain ang sarili. Kailangan niyang magtiwala, kailangan niyang sumunod. Dante, tinatakot mo naman ako, sabi niya. Sinisikap na gawing mapaglaro ang kanyang boses, kahit pa ang puso niya ay kumakabog na sa kaba. Hindi ito sumagot. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang paghinga nito mula sa kung saang parte ng madilim na silid. Naalala niya ang alak sa mesa kanina. Iyon siguro ang ibig sabihin ng magsimula ka na. Ang pagsilbihan siya, gamit ang mga kamay, maingat siyang kumapa sa dilim. Nahanap niya ang isang maliit na mesa. Naramdaman ng kanyang mga daliri ang malamig at makinis na bote ng alak at ang isang baso. Sa bawat galaw niya, lalong bumibilis ang tibok ng kanyang dibdib. Bakit kailangan ng piring? Bakit kailangan ganito kadilim? Bakit pakiramdam niya'y may mali? Nanginginig niyang kinuha ang bote at sinimulang magsalin sa baso. Ang simpleng gawain ay naging napakahirap dahil sa kadiliman at sa panginginig ng kanyang mga kamay. Ang lagaslas ng alak habang bumubuhos ito sa kopita ang tanging pumupuno sa nakabibinging katahimikan. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Heto na, sabi niya, sinundan ang direksyon ng amoy ng pabango ni Dante. Bawat hakbang ay isang pag-aalinlangan. Ang mamahaling carpet sa sahig ang siyang pumipigil sa kanyang mga yabag na gumawa ng ingay. Palapit na siya ng palapit. Naamoy niya ng mas malinaw ang pabango nito, ang paborito niyang amoy na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngunit ngayon nagdudulot ng hindi maipaliwanag na takot. Iniabot niya ang baso ng alak sa kawalan, umaasang sasalubungin ito ng kamay ni Dante, at may humawak nga sa kanyang kamay. Ngunit hindi iyon ang haplos na inaasahan niya. Hindi iyon ang mainit at magaspang na palad ng kanyang asawa na alam niya. Ito ay isang paghawak na mahigpit, walang init at puno ng pagmamay-ari, pagkontrol. Hindi niya masabi. Ngunit isa lang ang sigurado, walang pagmamahal sa paghawak na iyon. Hindi iyon ang haplos ng paglalambing. Iyon ay isang mahigpit, malamig na paghawak na tila nagsasabing, huli ka. Sa sobrang gulat at takot, nabitawan niya ang baso ng alak. Ang tunog ng nabasag na salamin ay parang putok ng baril sa katahimikan. Sinundan ito ng pagtalsik ng malamig na likido sa kanyang mga paa. Napatayo siya roon, nanigas, hindi makagalaw. Ang laro, kung laro man ito, ay biglang naging isang bangungot. At sa isang iglap, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang bumalot sa buong silid. Mabilis na tinanggal ni Liwayway ang piring sa kanyang mga mata. Kinusot niya ang mga ito, sinisikap na masanay sa biglaang liwanag. At nang sa wakas ay luminaw ang kanyang paningin, ang nakita niya ay isang imaheng habang buhay na masusunog sa kanyang alaala. Si Dante.
nakaupo sa isang malaking silya sa gitna ng kwarto na parang isang hari sa kanyang trono. Ang mukha nito'y walang emosyon, ang mga mata'y nakatitig sa kanya ng may pagkasuklam. Hindi ito ang asawa niya, isa itong hukom. At sa tabi nito, nakatayo at nakahalukip-kip ay si Mahalina, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang kapatid. Sa mga labi nito ay may isang ngiting mapang-asar, isang ngiting nagpapahayag ng tagumpay. Ang buong eksena ay isang perpektong larawan ng pagtataksil. Ang 2 taong pinakamahalaga sa buhay niya magkasama at siya ang nasa gitna, ang tanga, ang biktima. Naramdaman ni Liwayway na parang umiikot ang buong silid, ang kontrata, ang pagpipilit ni Mahalina, ang piring, ang utos. Lahat ay nag-ugnay-ugnay sa kanyang isipan, bumubuo ng isang nakapangingilabot na katotohanan. Ito ay isang bitag. Dante? Lina? Ang mga pangalan ay hirap na lumabas sa kanyang lalamunan. Anong ibig sabihin nito? Tumingin si Dante sa nabasag na kupita sa sahig, pagkatapos ay ibinalik ang malamig na tingin sa kanya. Tumayo ito, dahan-dahan, na parang isang mandaragit na handa ng sakmalin ang kanyang biktima. Bawat hakbang nito palapit sa kanya ay isang dagok sa kanyang humihina ng puso. Huminto ito sa mismong harapan niya. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa na para bang isa siyang basura. Tapos na ang laro, Liwayway, deklara ni Dante. Ang bawat salita ay matalas, walang awa. Ito ang patunay na hindi ka karapat-dapat sa akin. Ang mga salitang iyon, ito ang patunay na hindi ka karapat-dapat sa akin, ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Liwayway. Bawat ulit ay mas masakit kaysa sa nauna. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Nanigas ang kanyang buong katawan at ang tanging nagpapatunay na buhay pa siya ay ang marahas na pagkabog ng kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa malamig na mukha ni Dante patungo sa nakangising si Mahalina. Ang kanyang matalik na kaibigan, ang taong sinabihan niya ng lahat ng kanyang mga lihim, mga takot at mga pangarap. Lina, halos paos na, sabi ni Liwayway, umaasa pa rin, nagbabaka sakali na isa lang itong masamang panaginip. Anong nangyayari? I-explain mo sa akin. Tumawa si Mahalina, isang tawang walang kagalakan, isang tawang puno ng pangungutya. Explain? Oh, Way, akala ko ba matalino ka? Isn't it obvious? Ito na ang katapusan ng pagpapanggap mo bilang Mrs. Salcedo. Lumapit ito sa kanya, iniikutan siya na parang isang buwitreng naghihintay sa kanyang pagkamatay. Alam mo, yung kontratang pinirmahan mo kanina, yung ultimate romance package, huminto ito sa harap niya ang mga matay nagniningning sa tagumpay. Nakalagay doon sa fine print na pumapayag ka sa isang paid intimate encounter. Pwede itong palabasin na isa kang bayarang babae, Way. Isang salita lang namin at masisira ang buong pagkatao mo. Parang sinaksak si Liwayway. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang mga baga. Ang pagtitiwala niya, ang pagkakaibigan nila, lahat ay ginamit laban sa kanya. Bakit? Yun lang ang salitang nagawa niyang ibulong. Bakit, Lina? Dahil simulat sa pool, ako dapat ang nasa posisyon mo. Biglang sigaw ni Mahalina at sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang tunay na anyo nito. Isang mukhang puno ng inggit at galit. Ako ang matagal nang nagmamahal kay Dante. Inagaw mo lang siya sa akin. At ngayon, ibinabalik ko lang kung ano ang dapat na sa akin. Hinawakan ni Mahalina ang braso ni Dante
Ipinulupot ang sarili dito na parang isang ahas. At si Dante, hinayaan lang ito, ni hindi man lang tumingin sa kanya. Doon na bumuhos ang lahat ng sakit at napalitan ito ng nag-aalab na galit. Tumingin si Liwayway kay Dante, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. At ikaw? Nanginginig niyang sabi. Lahat ng pinagsamahan natin, itatapon mo lang ng ganito? Para sa ano? Para sa kanya? Sa wakas ay nagsalita si Dante at ang bawat salita ay punyal. Pinagsamahan? Matagal nang wala yon, Liwayway. Naging boring ka, pabigat, palagi kang nagdududa. Hindi mo na ako pinagkakatiwalaan. Ito lang ang paraan para makalaya ako sa iyo. Ang mga dahilan nito ay napakababaw, napakasakit. Mga kasinungalingang binuo niya para lang bigyang katwiran ang kanyang kataksilan. Hindi na napigilan ni Liwayway ang sarili. Sa isang mabilis na galaw, buong lakas niyang sinampal si Mahalina. Ang malutong na tunog ng kanyang palad sa pisngi nito ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Gulat na napahawak si Mahalina sa kanyang pisngi. How dare you? Ngunit hindi na nakikinig si Liwayway. Ang mga mata niya'y nakatuon kay Dante. Sa isang iglap, nawala ang galit at napalitan ng desperadong paghahanap. Hinanap niya sa mga mata nito ang kahit katiting na bakas ng lalaking minahal niya. Ang Dante na nangakong hindi siya sasaktan. Ngunit wala. Ang nakita lang niya ay isang malamig, blankong tingin. Isang tingin ng isang estranghero. Doon siya tuluyang gumuho. May kinuha si Dante mula sa isang folder sa mesa, isang set ng mga papeles. Walang awa niya itong inihagis sa mukha ni Liwayway. Kumalat ang mga papel sa sahig, sa paanan niya. Divorce papers, sabi ni Dante. Pirmahan mo yan kung ayaw mong masira ang buhay mo. Aalis kami bukas ng umaga. Pagbalik namin ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo sa pamamahay ko. Hindi na sumagot si Liwayway. Wala nang salitang kayang ilarawan ang sakit. Pakiramdam niya'y nalulunod siya. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makaalis. Tumalikod siya. Bawat hakbang palayo sa kanila ay parang isang habambuhay. Narinig niya ang pagtawa ni Mahalina sa kanyang likuran, isang tunog na habambuhay niyang hindi malilimutan. Hindi na siya lumingon pa. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng villa, palabas ng gusali, palayo sa paraisong naging impyerno niya. Wala siyang dalang kahit ano. Walang bag, walang cellphone, walang pera. Tanging ang basag niyang puso at ang mga luhang walang tigil sa pag-agos sa kanyang mga pisngi. Nakarating siya sa madilim na kalsada sa labas ng resort. Ang malamig na simoy ng hangin ng gabi ay dumadampi sa kanyang balat, ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy ng sakit sa kanyang dibdib. Naglakad siya ng walang patutunguhan, ang mga paay nakayapak sa magaspang na aspalto. Bawat tunog sa paligid, ang huni ng mga kuliglig, ang alon mula sa di kalayuan ay tila nanunuya sa kanyang sinapit. Nag-iisa siya. Tuluyan ng nag-iisa. Sa gitna ng kanyang pagtangis, isang pares ng nakakasilaw na ilaw ang biglang sumulpot mula sa kadiliman. Isang sasakyan ang papalapit. Huminto ito sa mismong tabi niya. Sa takot, napaatras si Liwayway. Dahan-dahang bumaba ang bintana ng sasakyan. Sa loob, isang lalaking may maamong muka at nag-aalalang mga mata ang tumingin sa kanya. Miss, ayos ka lang? Tanong nito. Ang boses ay puno ng sinserong pag-aalala. Tumingala si Liwayway sa lalaki.
Ang mga matay na mamaga sa kaiyak, ang mukha'y nababahiran ng takot at pag-aalinlangan. Sa buong buhay niya, tinuruan siyang mag-ingat sa mga estranghero. Ngunit ngayong gabi, ang mga taong pinagkatiwalaan niya ang siyang sumira sa kanya. Ano pa bang mas masama ang puwedeng mangyari? Wala po akong wala po akong mapupuntahan. Halos pabulong niyang sagot, ang boses ay basag. Ang mukha ng lalaki ay napuno ng habag. Halata sa pananamit nito na isa itong simpleng mamamayan, marahil isang empleyado sa isa sa mga kalapit na establishmento. Naku, Ja, delikado dito sa labas. Halika, isakay na kita. Malapit lang ang bahay namin ng asawa ko. Pwede kang magpalipas ng gabi doon. Sa kabila ng kanyang takot, may nakita siyang sinseridad sa mga mata nito. At sa puntong iyon, wala na siyang lakas para tumanggi. Pagod na ang kanyang katawan at kaluluwa. Nagpahila siya papasok sa luma nitong owner-type jeep. Dinala siya ng lalaki na nagpakilalang Mang Tony sa isang maliit ngunit malinis na bahay. Ang asawa nito, si Aling Feli, ay nagulantang sa kanyang itsura ngunit agad siyang inasikaso. Binigyan siya ng damit, mainit na sabaw at isang maliit na silid kung saan siya makakapagpahinga. Walang masyadong tanong, tanging pag-unawa at pag-aaruga. Kinabukasan, nagising si Liwayway na masakit ang buong katawan at mabigat ang puso. Ang lahat ng nangyari kagabi ay bumalik sa kanya na parang isang alon, bung at muli siyang napahagulgol. Ang kahiyan, ang sakit, ang pakiramdam na siya ang pinakatangang babae sa buong mundo. Nang mahimasmasan, alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang makaalis doon. May naisip siyang isang tao, isang kaibigan mula sa kolehiyo na hindi parte ng kanyang mundo kasama si Dante at Mahalina, si Ana. Nakiusap siya kung pwede niyang gamitin ang telepono. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinatype ang numero ni Ana. Hello? Sagot ng pamilyar na boses. Ana! Simula ni Liwayway at doon pa lang ay bumigay na muli ang kanyang boses. Humagulgol siya sa telepono. Wey, Liwayway, ikaw ba yan? Anong nangyari sa'yo? Nasaan ka? Nag-aalalang tanong ni Ana. Sa gitna ng mga hikbi, ikinuwento niya ang isang bahagi ng nangyari na nag-away sila ni Dante at pinalayas siya ng walang dala kahit ano. Hindi pa niya kayang sabihin ang buong katotohanan. Masyadong masakit, masyadong kahiyahiya. Diyos ko, Wey. Sige, sabihin mo sa akin kung nasaan ka. Pupuntahan kita ngayon din. Ibinigay ni Liwayway ang address. Pagkalipas ng ilang oras, dumating si Ana. Niyakap siya nito ng mahigpit at doon muli inilabas ni Liwayway ang lahat ng kanyang sakit. Kailangan nating kunin ang mga gamit mo, Wey. Hindi pwedeng iwan mo na lang lahat sa kanila. Determinado nitong sabi. Ayoko nang bumalik doon, Ana. Hindi ko kaya. Ako ang pupunta. Huwag kang mag-alala. Kahit takot, pumayag si Liwayway. Ibinigay niya ang susi ng kanilang bahay. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik si Ana, dala ang isang malaking maleta at ang handbag ni Liwayway. Hay nako, ang susungit ng mga staff sa resort na yan. Parang ayaw akong papasukin. Buti na lang dala ko ang ID mo. Reklamo ni Ana habang inilalapag ang mga gamit. Naiwan mo ang bag mo sa villa. Eto, cellphone mo, halos low-bat na. Iyon ang unang pagkakataon na naalala ni Liwayway ang kanyang telepono. Ang aparato na puno ng mga litrato nila ni Dante, mga masasayang alaala na ngayoy isa ng malaking kasinungalingan. Pagsapit ng gabi, sa apartment ni Ana,
Isinaksak ni Liwayway ang charger sa kanyang telepono. Pagkabukas nito, ang unang bumungad sa kanya ay ang wallpaper. Isang litrato nila ni Dante noong kanilang huling anibersaryo. Pareho silang nakangiti. Isang ngiting peke. Gusto niyang magwala. Gusto niyang ibato ang telepono sa pader. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Pumasok siya sa gallery. Kailangan niyang burahin ang lahat. Kailangan niyang alisin ang lahat ng bakas ni Dante sa buhay niya. Isa-isa niyang tiningnan ang mga litrato. Bawat isa'y parang maliliit na patalim na tumutusok sa kanyang puso. Ang kanilang kasal, ang kanilang unang bahay, ang mga bakasyon nila, lahat ng kasinungalingan. Habang nagbubura, napunta siya sa kanyang mga files. May nakita siyang isang audio file na may kakaibang pangalan, Risi 2025-0918-204515.mp3. Ang petsa ay kagabi. Ang oras ay bago magsimula ang sorpresa. Marahil ay aksidente niya itong napindot sa loob ng kanyang bag. Buburahin na sana niya ito nang biglang nanaig ang kanyang kuryosidad. Ano kaya ito? Pinindot niya ang play. Sa una, kaluskos lang. Pagkatapos, narinig niya ang sarili niyang boses. Kausap ang staff ng hotel. At pagkatapos umalis ang staff, narinig niya ang dalawang boses na napakalinaw. Ang mga boses na sumira sa kanyang buhay. Ang boses ni Dante at ni Mahalina. Sigurado ka bang pipirmahan niya yon nang hindi binabasa? Tanong ni Dante sa recording. Ang boses nito ay may bahid ng kaba. Sumagot si Mahalina at ang bawat salita nito ay puno ng kayabangan at panlalait. Oo naman, tangga yon eh. Basta ako ang nagsabi, maniniwala yon. For years, she's treated me like her precious sister. Hindi niya iisipin na kaya ko siyang gawing ganito. Naramdaman ni Liwayway na nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi lang ang katawan niya, pati ang kanyang kaluluwa. Ang cellphone sa kanyang kamay ay biglang parang napakabigat. Paano kung mag-backfire to, Lina? Muling tanong ni Dante. Paano kung hindi siya pumirma sa divorce papers pagkatapos? Isang tawa ang narinig ni Liwayway. Ang tawa ni Mahalina. Relax, babe. She's too emotional, too trusting. I know her. Once we break her tonight, she'll be too broken to fight back. Masyado siyang mahina. Tatakbo yon palayo at iiwan ang lahat. That's her fatal flaw. At pag nangyari yon, malaya ka na. Parang may pumiga sa puso ni Liwayway. Ang kahinaan niya. Ang pagmamahal niya, ginamit lahat laban sa kanya. Sana lang. Narinig ni Liwayway ang pagbuntong hininga ni Dante sa recording, isang tunog na pagod at desperado. Sana lang maging sapat to, malapit na akong maubusan ng oras. Ang mga bangko, tuloy-tuloy na ang tawag nila. Ang mga bangko, anong ibig sabihin noon? At pagkatapos ay dumating ang mga salitang tuluyang wawasak sa lahat ng natitirang piraso ng kanyang puso. Ang mga salitang magpapaliwanag sa lahat. Ang boses ni Mahalina, malinaw at malamig na parang patalim. Pagkatapos nito, pirmahan lang niya ang divorce papers at ang kumpanya ni Daddy ang sasagip sa negosyo mo. Ang huling mga salita sa recording ay nanatiling nakabitin sa hangin, mas mabigat at mas nakamamatay kaysa sa isang sentensya ng kamatayan. Ang kumpanya ni Daddy ang sasagip sa negosyo mo. Negosyo, pera, iyon pala ang lahat. Ang pag-ibig niya ay ang mga tao ng pagsasama nila, ang tiwala niya, ang kanyang dignidad, lahat pala ay may katumbas na presyo. Isa lamang siyang balakid na kailangang alisin para sa isang transaksyon. Hindi lang siya ipinagkanulo, ginawa siyang kalakal.
Nakatitig lang si Liwayway sa screen ng kanyang telepono. Hindi gumagalaw, hindi humihinga. Parang ang buong mundo ay huminto sa pag-ikot. Ang sakit na naramdaman niya kagabi, na inakala niyang sukdulan na, ay wala pa pala sa kalingkingan ng nararamdaman niya ngayon. Ito ay isang sakit na umaabot hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang lason na dahan-dahang pumapatay sa bawat alaala, sa bawat pangarap. Pinindot niya ulit ang play. Ngayon basta ako ang nagsabi, maniniwala yon. Pinindot niya ulit. Masyado siyang mahina. Tatakbo yun palayo at iiwan ang lahat. Pinindot niya ulit. Ang kumpanya ni Daddy ang sasagip sa negosyo mo. Paulit-ulit na parang sinusubukan niyang gisingin ang sarili mula sa isang bangungot. Ngunit sa bawat pag-ulit, lalong nagiging malinaw ang lahat. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang mga alaala na dati wala namang kahulugan. Si Dante, laging iritado at problemado tuwing gabi, nakatitig sa mga financial reports sa kanyang laptop. Ang mga palusot nitong stress lang sa trabaho way. Si Mahalina sa isa nilang mamahaling shopping trip na aksidenteng nabanggit. Hay nako si Daddy, bili na naman ng bili ng mga naluluging kumpanya. Hobby niya yata yon. Mga piraso ng isang palaisipan na ngayon ay buong-buo na. Matagal na pala siyang niloloko, matagal na pala siyang pinagtatawanan sa kanyang likuran. Huminto ang mga luha niya sa pag-agos. Ang matinding sakit ay dahan-dahang napalitan. Ang apoy ng pighati ay naging isang nagyayelong galit. Isang galit na malamig, tahimik, at nakamamatay. Hindi ako tanga. Nagmahal lang ako. Hindi ako mahina. Nagtiwala lang ako. Ang babaeng umiiyak kanina, ang babaeng tumakbo palayo, ang babaeng pakiramdam ay wala ng halaga. Namatay na siya kasabay ng pagpindot niya sa play button. Dahan-dahan siyang tumayo at lumakad papunta sa banyo. Tumingin siya sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng may namumugtong mga mata, maputlang labi at basag na itsura. Ang itsura ng isang biktima. Tinitigan niya ang refleksyon na iyon. Hindi. Hindi ito ang katapusan niya. Hindi niya ibibigay sa kanila ang kasiyahang makita siyang wasak. Dinukot niya ang kanyang daliri sa kanyang mga luha at pinunasan ang mga ito ng may diin. Tumingin siya ng diretso sa kanyang mga mata sa salamin at isang bagong kislap ang lumitaw doon. Isang kislap ng determinasyon. Hindi ka naiiyak, Liwayway. Bulong niya sa sarili, ang boses niya'y matatag at puno ng paninindigan. Lalaban ka. Bumalik siya sa kwarto. Ang kanyang mga galaw ay hindi na alanganin. Mayroon ng bigat, mayroon ng layunin. Kinuha niya ang laptop ni Ina. Binuksan niya ito. Ang tunog ng bawat pag-type niya sa keyboard ay parang tunog ng isang martilyo na humuhulma ng isang bagong sandata. Google search, Top Family Law Attorneys in the Philippines. Google search, Cases of Psychological Abuse and Conspiracy in Marriage. Nagbasa siya, nag-aral. Sa bawat artikulo, sa bawat kaso na nababasa niya, lalong tumitibay ang kanyang loob. Hindi siya nag-iisa at hindi siya walang laban. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono. Ang aparato na kanina lang ay simbolo ng kanyang pagkasira, ngayon ay ang kanyang magiging pinakamalakas na armas. Hinanap niya ang pangalan ni Dante sa kanyang mga kontak. Hindi na nanginig ang kanyang kamay. Hindi na kumabog ang kanyang puso. Tanging ang malamig na determinasyon ang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Pinindot niya ang call button. 2 ring lang, sinagot na ito. What? Bungad ni Dante,
Ang boses ay iritado at walang pasensya. Halatang naistorbo, hindi sumagot agad si Liwayway. Hinayaan niya ang katahimikan na magsalita para sa kanya. Hello? Sino ba to? Kung wala kang sasabihin, nakatanggap ako ng divorce papers, sabi ni Liwayway. Ang boses niya ay kalmado, patag, at halos hindi na niya makilala. Walang bahid ng anumang emosyon. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Dante sa kabilang linya na sinundan ng isang tonong mayabang. Good. Akala ko naman kung ano na. Pirmahan mo na yan para matapos na to. Ipadala mo sa abogado ko. Isang maliit, mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Liwayway. Ang kayabangan, ang katiyakan na hawak nila siya sa leeg. Hindi ako pipirma. Simpleng sagot niya. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay isang tawang mapang-asar. Anong sabi mo? Liwayway, huwag ka nang mag-inarte dyan. Alam nating pareho na wala kang pagpipilian. May pagpipilian ako, Dante. Sagot niya, ang boses ay kasing talas ng isang patalim. At pinipili kong lumaban. Bago pa man makasagot si Dante, ibinaba na niya ang tawag. Hinawakan niya ng mahigpit ang telepono. Ito na ang simula. Ang pagsilang ng isang bagong liwayway. Kinabukasan, ibang liwayway na ang humarap sa salamin. Wala na ang bakas ng pamumugto sa kanyang mga mata, napalitan ito ng isang matigas at determinadong liwanag. Ang kanyang mga galaw ay may bigat, may layunin. Hindi na siya ang babaeng tumatakbo palayo sa problema. Siya na ngayon ang babaeng haharap dito. Ang law office na pinili niya mula sa kanyang pananaliksik ay matatagpuan sa puso ng Makati, sa isang mataas na gusali na gawa sa salamin at bakal. Pagpasok pa lang niya sa malamig na lobby, ramdam na niya ang kapangyarihan at impluwensya. Ito ang kailangan niya. Ang sasalubong sa kanya ay isang babaeng abogado na nasa mga huling bahagi ng 30, si Attorney Lorna Rivas. Matikas ang tindig nito, matalas ang mga mata, at ang bawat kilos ay nagpapahiwatig ng kumpiyansa. Sa likod ng kanyang malaking mahogany desk, pinag-aralan siya nito na parang isang kasong kailangan niyang pag-isipan kung tatanggapin. Mrs. Salcedo, panimula ni Attorney Rivas, ang boses ay propesyonal at walang bahid ng emosyon. My secretary told me, your case is urgent. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Inaasahan ni Attorney Rivas ang isang kliyenteng umiiyak, humihikbi, at nagkukwento ng kanyang mga hinanakit. Sanay na siya roon, ngunit si Liwayway ay hindi umiyak. Kalmado niyang inilabas ang kanyang telepono mula sa bag. Gusto ko po sanang pakinggan ninyo ito, attorney, sabi ni Liwayway. Ang boses ay matatag. Inilapit niya ang telepono sa abogado at pinindot ang play. Habang tumutugtog ang recording, pinanood ni Liwayway ang pagbabago sa mukha ni Attorney Rivas. Sa simula, ang ekspresyon nito ay nanatiling propesyonal. Ngunit habang naririnig nito ang mga boses ni Dante at Mahalina, ang pag-amin sa bitag, ang paglait sa kanya, at higit sa lahat, ang usapan tungkol sa pera at negosyo. Ang propesyonal na maskara ay dahan-dahang nabakbak. Ang kilay nito ay nagsalubong. Ang mga mata nito na kanina'y malamig ay nag-alab sa interes. Ang pagtatango-tango nito ay naging mas mariin. Nang matapos ang recording, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa opisina. Itinaas ni Attorney Rivas ang kanyang tingin mula sa telepono at ngayon ang pagtingin nito kay Liwayway ay puno na ng respeto at paghanga. Mrs. Salcedo, sabi ng abogado, ang boses ay mayroon ng bagong bigat.
This isn't just a cheating husband story. This is a conspiracy. Malakas ang laban natin. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, nakaramdam si Liwayway ng tunay na pag-asa. Ano po ang mga pwede nating gawin? Marami, sagot ni Atty. Rivas habang kumukuha ng ballpen at isang legal pad. Una, we can file for legal separation on the grounds of adultery and psychological abuse. Ang recording na yan ang ating alas. Pangalawa, at mas importante, we can file a separate civil case for damages. Conspiracy to commit fraud. Pinalagda kanila sa isang kontratang mapanlinlang na may layuning sirain ka at makuha ang gusto nila. Malaki ang pananagutan nila dyan. Habang nagsasalita si Atty. Rivas, pakiramdam ni Liwayway ay nababawasan ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi lang pala ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa katarungan. But first things first, patuloy ng abogado. Kailangan nating palakasin pa ang kaso natin. The recording is strong, but we need more. Kailangan nating patunayan ang dalawang bagay. Ang kanilang relasyon at ang problema sa pera ni Mr. Salcedo. Paano po natin gagawin yon? Simple lang ang pagpapatunay sa relasyon nila. Ang kailangan natin ay ang financial motive, paliwanag ni Atty. Rivas. May kilala ka ba sa kumpanya ni Dante na mapagkakatiwalaan mo? Kahit isang dating empleyado? Biglang may pumasok sa isip ni Liwayway. Meron po, si Mang Ruben de Guzman, ang dati nilang accountant. Matagal na po siyang nag-resign dahil hindi sila magkasundo ni Dante sa malikhaing pagmamanage ng pondo. Ngumiti si Atty. Rivas. Perfect. Tawagan mo siya. Be calm. Sabihin mo lang na kailangan mo ang tulong niya para sa isang personal na bagay at handa kang bayaran ang kanyang oras. Huwag kang magbigay ng maraming detalye sa telepono. Masusunod po, sagot ni Liwayway. At isa pa, dagdag ng abogado, gumawa ka ng isang social media account na walang nakakakilala sa'yo. Isang dummy account. I-monitor mo ang bawat galaw nila Dante at Mahalina. Sa panahon ngayon, ang mga tao mismo ang nagbibigay ng ebidensya laban sa sarili nila. Pag-uwi ni Liwayway sa apartment ni Ana, agad siyang kumilos. Gumawa siya ng isang Instagram account na may pangalang Matang Katotohanan. Sinimulan niyang i-follow ang mga account ni Mahalina at ng mga kaibigan nito. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang kanyang telepono at hinanap ang numero ni Mang Ruben. Nanginig ng bahagya ang kanyang daliri bago niya ito pinindot. Sumagot ito sa pangatlong ring. Hello, De Guzman, sabi ng medyo may edad ng boses. Hello po, Mang Ruben, si Liwayway po ito, asawa ni Dante Salcedo. Isang saglit na katahimikan. Oh, Ma'am Liwayway, napatawag po kayo? Akala ko'y... Pasensya na po sa abala, Mang Ruben. Pinutol ni Liwayway ang sasabihin nito, pinanatiling kalmado ang boses tulad ng bilin ng kanyang abogado. May personal lang po sana akong kailangan tungkol po sa dati ninyong trabaho sa kumpanya. Handa po akong bayaran ang oras at serbisyo ninyo. Muling natahimik sa kabilang linya. Inaasahan na ni Liwayway na tatanggi ito. Ngunit nagulat siya sa sagot nito. Hindi ko kailangan ng bayad, ma'am, sabi ni Mang Ruben, at sa unang pagkakataon ay may bahid ng galit sa boses nito. Matagal ko nang hinihintay ang tawag na to. Ma'am, kung pwede tayong magkita, may ilang bagay akong gustong ipakita sa'yo tungkol sa mga utang ni Dante. Ang tawag ni Liwayway ay parang isang multo mula sa nakaraan, isang multong hindi inaasahan ni Dante na babalik para guluhin siya. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, naiwan siyang nakatitig sa kawalan,
Ang kayabangang naramdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng isang hindi pamilyar na kaba. "Sino yon, babe?" tanong ni Mahalina. Habang lumalabas mula sa banyo, suot ang isang mamahaling silk robe. "Wala, wrong number." Mabilis na sagot ni Dante. Itinatago ang telepono sa kanyang bulsa. Ayaw niyang malaman ni Mahalina. Hindi pa. Dahil ang anumang bagay na may kinalaman kay Liwayway ay siguradong magiging sanhi ng isang away na wala siyang lakas na harapin ngayon. Ang mga sumunod na araw ay dapat sana'y maging simula ng kanyang bagong, mas magandang buhay. Ngunit sa bawat paglipas ng sandali, pakiramdam niya'y lalo siyang nasasakal sa isang gintong hawla. Isang gabi, dinala siya ni Mahalina sa mansyon ng mga magulang nito para sa isang hapunan. Ang hapagkainan ay napakahaba, puno ng mga kubyertos na hindi alam ni Dante kung para saan, at ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa katahimikan sa pagitan nila ni Liwayway. Ang ama ni Mahalina, si G. Ramos, isang lalaking may matigas na mukha at mga matang tila nakikita ang lahat ng iyong mga pagkukulang, ang siyang bumasag sa katahimikan. "So Dante," panimula nito, habang pinipiraso ang kanyang steak ng may perpektong kontrol. "Narinig ko sa aking mga financial advisor na naghihingalo na raw ang iyong kumpanya." Naramdaman ni Dante na nag-init ang kanyang mga pisngi. "May mga challenges lang po, sir, pero kaya naman pong i-manage." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni G. Ramos. Challenges. A good word for bankruptcy. Ibinaba nito ang kanyang mga kubyertos at tinitigan siya ng diretso. "Huwag kang mag-alala, gaya ng napag-usapan, aayusin ko yan. The Ramos Group will acquire your company. Pero linawin lang natin ang isang bagay, hindi ito partnership. You will be working for me, under my supervision." Maliwanag? Parang isang suntok sa sikmura ang mga salitang iyon. Ang kanyang kumpanya na pinaghirapan niya ay magiging pag-aari ng iba, at siya mula sa pagiging CEO ay magiging isang empleyado lamang. Ito ang presyo ng kanyang kalayaan. Ngunit, bakit parang mas nakakulong siya ngayon? Pauwi sa loob ng mamahaling sasakyan ni Mahalina, ang tensyon ay ramdam na ramdam. "Bakit parang ang tahimik mo?" tanong ni Mahalina, ang boses ay may bahid ng akusasyon. "Napagod lang ako," sagot ni Dante, nakatingin sa labas ng bintana. "Napagod? O may iba kang iniisip?" Bigla nitong inilahad ang kamay. "Akin na ang cellphone mo." "Ano? Bakit?" "I just want to check something," sabi nito. Ang boses ay matamis, ngunit ang mga mata ay nanlilisik. "May tinatago ka ba sa akin, Dante?" Wala siyang nagawa. Alam niyang wala siyang kapangyarihan dito. Ibinigay niya ang telepono. Nakita niya kung paano sinuri ni Mahalina ang kanyang call logs, ang kanyang mga mensahe. Si Liwayway, sa kabila ng mga hinala nito noon, ay hindi kailanman gumawa ng ganito. Hinding-hindi nito pinakialaman ang kanyang privacy. Gabi-gabi, kapag tulog na si Mahalina, hindi mapakali si Dante. Pumupunta siya sa kanyang home office, ang nag-iisang lugar sa bahay na pakiramdam niya ay sa kanya pa rin. Isang gabi, habang nakatitig sa blankong screen ng kanyang laptop, hindi niya napigilan ang sarili. Binuksan niya ang isang folder na may label na personal, ang folder na hindi na niya binubuksan ng matagal. At doon, nakita niya ang mga litrato. Mga litrato nila ni Liwayway. Isang litrato ang nakaagaw ng kanyang pansin. Kinuha ito noong nag-outing sila sa isang simpleng beach resort sa Zambales. 3 taon na ang nakalipas. Si Liwayway ay tumatawa, ang buhok ay ginugulo ng hangin,
May hawak na isaw. Walang makeup, walang mamahaling damit, tanging purong kaligayahan lang. At siya sa tabi nito ay nakangiti, isang ngiting hindi pilit, isang ngiting totoo. Naalala niya ang araw na iyon, ang dali ng lahat, ang gaan. Walang G. Ramos na kailangan niyang i-impress, walang Mahalina na kailangan niyang pagpaliwanagan. Tanging sila lang dalawa, ang dagat at ang kanilang mga simpleng pangarap. Isinara niya ang laptop ng may diin. Isang malalim na pagsisisi ang gumapang sa kanyang dibdib. Pagsisising hindi para kay Liwayway, kundi para sa sarili niya. Para sa buhay na isinuko niya. Habang siya'y nakatulala, isang email notification ang lumitaw sa screen ng kanyang laptop. Mula ito sa bangko. Ang subject, Final Notice, Overdue Loan Amortization. Ang malamig na katotohanan ay bumalik sa kanya. Ito ang dahilan. Ito ang rason kung bakit niya ginawa ang lahat. Ngunit habang tinititigan niya ang mga salitang iyon, pakiramdam niya'y mas malaki pa ang nawala sa kanya kaysa sa perang inuutang niya. Kinabukasan, habang siya'y nasa opisina, isang mensahero ang dumating. May iniabot itong isang plain brown envelope. Walang pangalan ng nagpadala. Nagtataka niya itong binuksan. Sa loob, isang pirasong litrato lang ang laman. Ang dugo niya'y biglang nanlamig. Ito ay isang litratong kuha sa Playa Diwa Resort. Isang litratong kuha mula sa malayo, ngunit malinaw. Siya at si Mahalina magkayakap at naghahalikan sa may poolside, ilang oras bago nila isinagawa ang kanilang plano. Nanginginig niyang binaliktad ang litrato. Sa likod nito, may isang sulat kamay na mensahe isinulat sa pulang tinta. Ang katotohanan ay laging lumalabas. Ang mga sumunod na araw ay ginugol ni Liwayway sa paghahanda para sa digmaan. Sa tulong ni Ana, inayos niya ang kanyang mga dokumento. Nagkita sila ni Mang Ruben sa isang tahimik na coffee shop kung saan ipinakita sa kanya ng matanda ang mga kopya ng mga bank statement at loan application na nagpapatunay sa malubhang kalagayan ng kumpanya ni Dante. Isang katotohanang matagal nang inilihim sa kanya. Sa bawat ebidensyang nalilikom niya, lalong tumitibay ang kanyang loob. Pakiramdam niya, sa wakas, hawak na niya ang kontrol. Ngunit hindi niya alam, ang kalaban ay may ibang paraan ng pakikipaglaban. Ang digmaan ni Mahalina ay hindi sa korte, kundi sa opinyon ng mga tao. Nagsimula ito sa isang tawag sa telepono. Isang hapon, habang nag-uusap sila ng kanyang abogado, tumawag si Carla, isa sa kanilang mga kaibigan sa kanilang barkada. "Hello, Carla," masayang bati ni Liwayway. Natutuwa na may isang kaibigan pa lang nakakaalala sa kanya, ngunit ang boses sa kabilang linya ay alanganin. "Wey, kumusta ka na? Hindi ka na nagpaparamdam. Nag-aalala na kami sa'yo." "Okay lang ako. Medyo naging busy lang." "Wey, may problema ba kayo ni Dante?" Diretsong tanong nito. "Kasi nakausap ko si Lina. Nabanggit niya na-stress ka raw masyado lately, na may pinagdadaanan kang emotional issues." Napatigil si Liwayway. Emotional issues? Oo, sabi niya, yung nangyari daw sa Playa Diwa, intervention daw yon para sa'yo, para tulungan ka. Totoo ba yon, Wei? Parang may bumara sa lalamunan ni Liwayway. Intervention, ganoon pala ang ipinapakalat ni Mahalina, na siya ang may problema, siya ang may sira. Carla, hindi yan totoo. Okay, Wei. Sige, magpahinga ka na lang ha. Tawag na lang ulit ako. At mabilis na ibinaba ni Carla ang tawag, na parang takot sa kung ano pa ang maaari niyang marinig. Pagkatapos ng tawag na iyon, sunod-sunod na.
Ang mga mensahe mula sa iba pa nilang kaibigan ay hindi na dumarating. Ang mga imbitasyon sa kanilang group chat ay huminto para siyang binura. Sa kanyang dummy account, nakita niya ang dahilan. Hindi direktang naninira si Mahalina. Mastuso siya roon. Nag-post ito ng isang litrato kasama ang kanilang mga kaibigan. Lahat sila ay nakangiti. Ang caption, "So thankful for my real and genuine friends. No drama, no secrets, just pure love. Alam nyo na kung sino kayo." Sa ibang araw, nag-post ito ng isang quote, "Mental health is important. Don't be afraid to seek help. Praying for those who are struggling in silence." Walang pangalan, walang direktang akusasyon, ngunit alam ni Liwayway at alam ng lahat ng nakakakilala sa kanila na para sa kanya ang mga patutsadang iyon. Pinapalabas siyang sinungaling, unstable at desperada. Ang pinakamasakit ay nang tumawag ang isa niyang tita. "Liwayway, hija," sabi nito sa tonong puno ng pagkadismaya. "Nakausap ko ang kumare ko na kaibigan ng mami ni Mahalina. Ano ba itong nababalitaan ko? Kung may problema kayo ng asawa mo, dapat inaayos yan ng pribado, hindi yung gumagawa ka ng kung ano-anong eskandalo. Nakakahiya sa pamilya." Hindi na nakasagot si Liwayway. Ang laso ni Mahalina ay kumalat na, hindi lang sa mga kaibigan niya, kundi pati sa sarili niyang pamilya. Tumawag siya kay Atty. Rivas. Ang boses ay puno ng galit at frustrasyon. "Attorney, sinisiraan niya ako. Hindi ko na kaya to. Kailangan kong sabihin ang totoo." "Kalma lang, Liwayway," sagot ng abogado. Ang boses ay matatag. "Hayaan mo siya. Hayaan mo siyang magsalita. Hayaan niyang ibaon ang sarili niya sa mga kasinungalingan. Bawat post niya, bawat chismis na ikinakalat niya, iniipon natin. Gagamitin natin yan laban sa kanya. Defamation is another charge we can add to our list. For now, manahimik ka. Huwag kang papatinag sa laro niya. Trust the process." Ngunit napakahirap manahimik kapag ang buong mundo mo ay ginugunaw ng kasinungalingan. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang nakakaramdam ng pag-iisa. Ang determinasyon niya ay dahan-dahang kinakain ng sakit at galit. Isang gabi, habang nakahiga siya sa kama at nakatitig sa kisame, tumunog ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan sa screen, "Mama." Humugot siya ng malalim na hininga bago ito sagutin. Sinisikap na gawing normal ang kanyang boses. "Ma, napatawag po kayo?" Ang narinig niya sa kabilang linya ay isang hikbi. "Anak," sabi ng kanyang ina, ang boses ay basag na basag. "Liwayway, anak. Ano ba itong mga naririnig ko?" "Ma, ano po yon?" tanong ni Liwayway, kahit alam na niya, kahit kinakabahan na siya sa isasagot nito. "Tumawag ang tita Helen mo. Galing daw sa isang kaibigan niya, na ang sabi ay, nahuli ka raw ng asawa mo, anak. Nahuli ka raw na may ibang lalaki. Liwayway, sabihin mo sa akin, hindi totoo yon, di ba? Di bang?" At sa tanong na iyon, gumuho ang lahat ng natitirang lakas ni Liwayway. Hindi ang galit, hindi ang pagdududa, kundi ang sakit sa boses ng sarili niyang ina. Ang lason ni Mahalina ay umabot na sa puso ng kanyang tahanan. Ang hikbi ng kanyang ina sa kabilang linya ay ang tunog na tuluyang dumurog sa puso ni Liwayway. Ngunit mula sa mga durog na pirasong iyon, isang bagay na matigas at matibay ang nabuo. Tapos na ang pagtitiis, tapos na ang pag-iyak. "Ma," sabi ni Liwayway, at ang boses na lumabas sa kanya ay hindi na basag. Ito ay kalmado, malamig, puno ng isang nakakakilabot na katiyakan.
Huwag po kayong maniwala sa kanila at ipinapangako ko po, malalaman ninyo ang buong katotohanan. Malapit na po. Mahal na mahal ko po kayo. Ibinaba niya ang telepono bago pa man makasagot ang kanyang ina. Hindi na niya kayang marinig pa ang sakit nito. Ang sakit na idinulot ng mga taong dati niyang minahal. Tumayo siya, walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang numero ni Atty. Rivas. Attorney, sabi ni Liwayway nang sagutin ito, handa na po ako. Ituloy na natin. Kinabukasan sa opisina ni Atty. Rivas, huling beses nilang sinuri ang mga papeles. Ang reklamo ay makapal, bawat pahina ay puno ng mga detalyadeng akusasyon, adultery, concubinage, conspiracy to commit fraud, grave coercion, at libel. Nakalakip dito ang kopya ng mga bank statement mula kay Mang Ruben, mga screenshot ng paninira ni Mahalina, at ang pinakamabigat sa lahat, ang transcript ng audio recording. Sigurado ka na ba dito, Liwayway? Tanong ni Atty. Rivas, hindi bilang isang abogado, kundi bilang isang kapwa babae. Once we file this, there's no turning back. This will be a war. Tumingin si Liwayway sa abogado at sa kanyang mga mata ay walang bakas ng takot, tanging determinasyon. Sinimula na po nila ang digmaan, attorney, sagot niya. Tatapusin ko lang po. Gabi. Sa isang magarbong garden venue sa Tagaytay, ang hangin ay puno ng tunog ng malumanay na jazz music, tawanan at lagitik ng mga kopita ng champagne. Si Dante at Mahalina ay nagdaraos ng kanilang intimate engagement party. Ang lahat ng kanilang mga kaibigan, ang mga kaibigang tumalikod kay Liwayway, ay naroroon, nakangiti at bumabati. Si Mahalina ang reyna ng gabi. Suot ang isang mamahaling puting bestida. Nakakapit siya sa braso ni Dante, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Si Dante naman, sa kanyang barong na gawa ng isang sikat na designer, ay pilit na nangumingiti, sinusubukang gampanan ang papel ng masayang nobyo. Sa isang tabi, naroroon si G. Ramos, nakatingin sa lahat na parang isang hari na sinusuri ang kanyang bagong pag-aari. Ang lahat ay perpekto. Ang lahat ay ayon sa plano ni Mahalina. Sa gitna ng kasiyahan, isang lalaking nakasuot ng simpleng polo shirt at slacks ang pumasok sa garden. Hindi siya imbitado. Ang kanyang presensya ay hindi nababagay sa karangyaan ng paligid. Magalang siyang lumapit sa isa sa mga waiter. Excuse me, pwede po bang malaman kung nasaan si Mr. Dante Salcedo at si Miss Mahalina Ramos? Itinuro ng waiter ang magkasintahan na sentro ng atensyon. Dahan-dahan, ngunit may layunin, lumakad ang lalaki, binabagtas ang dagat ng mga bisitang nagtatawanan. Huminto siya sa mismong harapan ni Dante at Mahalina na kasalukuyang tumatanggap ng pagbati mula sa isang bisita. Mr. Dante Salcedo, Miss Mahalina Ramos? Tanong ng lalaki, ang boses ay formal at malinaw. Napatigil ang dalawa, nagtataka. Yes, who are you? Inis na tanong ni Mahalina. Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip may kinuha siyang 2 makakapal na sobre mula sa kanyang daladalang portfolio. I was instructed to serve you these documents. Sabi niya, iniabot ang isang sobre kay Dante at ang isa kay Mahalina. Ang ngiti sa muka ni Mahalina ay biglang naglaho, napalitan ng pagkalito. Kinuha niya ang sobre at binuksan ito ng may pagkainis. Si Dante naman ay nag-aalangang kinuha ang sa kanya. Habang binabasa ni Mahalina ang mga unang linya ng dokumento, ang kanyang mukha ay unti-unting namutla. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa hindi makapaniwalang pagkabigla. Ang mga salitang summons at civil case na at Liwayway Alcantara Salcedo, plaintiff,
ay parang mga suntok na tumama sa kanya. What? What is this? Nanginginig niyang sabi na patingin kay Dante. Nakita niya ang parehong takot sa mukha ng lalaki. Si Dante ay parang nakakita ng multo habang binabasa ang mga akusasyon, ang tungkol sa bitag sa resort, ang tungkol sa pekeng kontrata, at ang pinakamatindi, ang tungkol sa financial motive at ang pakikipagsabwatan para sa pera. Ang tawanan sa paligid nila ay unti-unting humina. Ang musika ay parang biglang nawala. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon na ngayon sa kanila, sa kanilang mga namumutlang muka at sa mga papel na hawak nila na parang isang hatol. Sa di kalayuan, sa loob ng isang nakaparadang sasakyan, sa labas ng venue, tahimik na pinapanood ni Liwayway ang lahat. Nakikita niya ang pagbabago sa liwanag, ang paghinto ng mga galaw, ang simula ng kaguluhan. Hindi siya nakakaramdam ng saya. Hindi rin siya nakakaramdam ng galit. Tanging isang malamig na pakiramdam ng katarungan. Nakita niya nang magsimulang magbulungan ang mga tao. Nakita niya ang paglapit ni G. Ramos sa dalawa. Ang mukha nito'y nagdidilim sa galit. Yun lang ang kailangan niyang makita. Tara na, mahinahon niyang sabi sa driver. Dahan-dahang umandar palayo ang sasakyan, iniwan ang isang perpektong selebrasyon na ngayoy nagiging isang perpektong bangungot. Sa loob ng garden, lumapit si G. Ramos. Hindi niya pinansin ang kanyang umiiyak na anak. Ang kanyang nalilisik na mga mata ay nakatuon lamang sa lalaking nangako ng isang malinis na transisyon. Ang lalaking ngayon ay nagdala ng iskandalo sa kanyang pangalan. Ano ang ibig sabihin nito, Dante? Angil niya, ang bawat salita ay isang banta. Ang hangin sa loob ng korte ay malamig at mabigat. Ang bawat bulong ay umiho, ang bawat ubo ay isang ingay. Para kay Liwayway, ang bawat paghinga ay isang sadya at pinag-isipang kilos. Nakaupo siya ng tuwid sa tabi ni Atoy Lorna Rivas. Ang kanyang mga kamay ay kalmadong nakapatong sa kanyang kandungan, ngunit ang kanyang puso ay tumatambol na parang isang martilyo sa loob ng kanyang dibdib. Ito na iyon, ang araw ng pagharap. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang pinto sa kabilang panig ng silid. Pumasok si Dante at Mahalina kasama ang isang pangkat ng 3 abogado na halatang mamahalin ang kasuotan. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng gabing iyon sa resort, muling nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Liwayway ang gulat sa mukha ni Dante. Gulat dahil ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay hindi na ang babaeng umiiyak at basag na iniwan niya. Ang babaeng ito ay may tapang sa kanyang mga mata. Si Mahalina naman pagkatapos ng isang saglit na pagkabigla ay ngumiti ng mapang-asar. Itinaas pa nito ng bahagya ang kanyang kilay, isang kilos na nagsasabing, "Kaya mo ba akong labanan?" Ngunit hindi nagpatinag si Liwayway. Tinitigan niya sila pabalik, ang mga alaala ng kanilang pagtataksil ay nagliliyab sa kanyang isipan, hindi bilang sakit, kundi bilang panggatong sa kanyang determinasyon. Nagsimula ang pagdinig. Ang abogado ni Mahalina, isang makisig ngunit mayabang na lalaki na nagngangalang Attorney De Villa, ang unang nagsalita. At ang kanyang estratehiya ay malinaw mula sa simula. Sirain ang kredibilidad ni Liwayway. Your Honor! Panimula nito, ang boses ay puno ng pekeng simpatiya. Ang kasong ito ay isang klasikong kwento ng isang asawang hindi matanggap ang katotohanang tapos na ang kanilang pagsasama. Ang aking kliyente, si Miss Mahalina Ramos, ay naging biktima lamang dito. Isang matalik na kaibigan na sinubukang tumulong ngunit ngayon ay idinadamay sa isang gawa-gawang kwento ng isang babaeng bigyan nating
emotionally unstable. Habang nagsasalita si Atoy, De Villa ikinuwento nito ang bersyon ni Mahalina na si Liwayway ay nagpapakita na ng mga senyales ng paranoia at depresyon. At ang pagpunta sa resort ay isang paraan para siya'y makapag-relax. Ang kontrata ay isang misunderstanding lamang. Naramdaman ni Liwayway na kumukuyom ang kanyang mga palad. Ang lakas ng loob nilang baliktarin ang lahat. Hinawakan ni Ate Rivas ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa, isang tahimik na paalala. Kalma lang, hayaan mo sila. Nang si Ate Rivas na ang tumayo, ang kanyang tindig ay kabaligtaran ng kay Ate Devia. Siya ay kalmado, iginagalang, at ang kanyang bawat salita ay may bigat. Your Honor, ang panig po namin ay magpapakita hindi ng isang kwento ng sama ng loob, kundi ng isang kwento ng kalkuladong panloloko, sabi ni Atty. Rivas. At uumpisahan po natin sa motibo. I would like to call our first witness to the stand, Mr. Ruben de Guzman. Nang tawagin ang pangalan, kitang-kita ni Liwayway ang pagbabago sa mukha ni Dante. Ang kanyang kumpiyansa ay biglang naglaho, napalitan ng pag-aalala. Napatingin ito kay Mahalina na nanatiling nakataas ang noo, ngunit mas humigpit ang kapit sa braso ni Dante. Si Mang Ruben ay umupo sa witness stand, isang simpleng tao sa gitna ng mga buwitre. Ngunit nang magsimula siyang magsalita sa gabay ng mga tanong ni Atty. Rivas, ang kanyang testimonya ay parang mga bombang isa-isang bumabagsak. Inilahad niya ang tungkol sa mga pautang na hindi mabayaran, ang mga investment na nalugi, ang mga tseke na tumalbog. Ipinakita niya ang mga dokumento na nagpapatunay na ang kumpanya ni Dante Salcedo ay ilang linggo na lang ang layo mula sa tuluyang pagkalugi bago ang mga pangyayari sa Aplaya Diwa Resort. Habang nagsasalita si Mang Ruben, naramdaman ni Liwayway na bumaling sa kanya ang mga mata sa courtroom. Hindi na siya ang unstable na asawa. Siya na ngayon ang biktima ng isang desperadong tao. Nakita niya si Mahalina na bumulong kay Dante. Ang mga labi ay halos hindi gumagalaw. Huwag kang magpapahalata, stick to the story. Anito, ang boses ay mahina, ngunit puno ng pagbabanta. Nang matapos ang testimonya, ipinagpaliban ng hukom ang pagdinig para sa susunod na linggo. Ang kampo ni Dante at Mahalina ay halatang nayanig, ngunit sinisikap pa ring ipakita na kontrolado nila ang lahat. Si Atty. De Villa ay ngumingiti pa rin ng may kayabangan. Habang naghahanda ng tumayo ang lahat, muling nagsalita si Atty. Rivas. Ang boses ay malinaw at pumupuno sa buong silid. Your Honor, bago po tayo magtapos, sabi niya, nais lang po naming ipaalam sa korte at sa kabilang kampo na sa susunod na pagdinig, ilalabas po namin ang aming pinakamahalagang ebidensya. Huminto siya sandali, hinayaang mabitin ang lahat sa ere. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Dante at Mahalina. Isang audio recording na magbabago sa lahat. Ang kayabangan sa mukha ni Atty. De Villa ay naglaho. Ang ngiti sa mukha ni Mahalina ay nanigas. At si Dante, parang binuhusan ng tubig na may yelo, ay napatingin kay Liwayway ng may purong takot. Alam nila kung anong recording ang tinutukoy niya. Ang linggong nagdaan bago ang sumunod na pagdinig ay parang isang habambuhay na paghihintay. Ngunit nang muling pumasok si Liwayway sa courtroom, wala nang kaba sa kanyang dibdib.
Napalitan ito ng isang tahimik na kapayapaan. Anuman ang mangyari ngayon, alam niyang ginawa niya ang tama. Sa kabilang panig, ang kumpiyansa ni Dante at Mahalina ay halatang nabawasan. Ang kanilang mga ngiti ay pilit, ang kanilang mga galaw ay may bahid ng pagkabalisa. Ang anunsyo ni Atty. Berrivas tungkol sa recording ay malinaw na gumambala sa kanila, maging si G. Ramos na nakaupo sa likuran nila ay may kunot sa noo, ang mga matay matamang nagmamasid. Nang magsimula ang sesyon, hindi na nag-aksaya ng panahon si Atty. Rivas. Your Honor, sabi niya, ang boses ay malinaw at matatag. We would like to present our primary evidence. Isang audio recording na nakuha mula sa personal na telepono ng aking kliyente noong gabi ng Setyembre 18 sa Playa Diwa Resort. Nagkaroon ng mabilis na pagtutol mula kay Atty. De Villa, mga salitang tulad ng illegal wiretapping at invasion of privacy. Ngunit mahinahong ipinaliwanag ni Atty. Rivas na ang recording ay hindi sinasadya at ang telepono ay nasa loob ng personal na gamit ng kanyang kliyente sa isang lugar kung saan siya ay may karapatan sa privacy. Ang hukom, matapos suriin ang mga detalye, ay pumayag. The evidence is admitted. Proceed. Isang court technician ang nag-set up ng mga speaker. Isang sandali ng nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid habang isinasaksak nito ang isang cable sa telepono ni Liwayway. At pagkatapos, tumunog ito. Ang unang narinig ay kaluskos. Pagkatapos ay ang boses ni Liwayway at ng staff. Tumingin si Liwayway kay Dante. Nakita niya ang paglunok nito, ang paggalaw ng kanyang Adam's apple sa kanyang lalamunan. Si Mahalina naman ay nakatingin ng diretso sa hukom na parang sinusubukang kumbinsihin ito sa pamamagitan lamang ng tingin. Pagkatapos, ang mga boses nila, malinaw na parang naroon lang sila sa silid. Sigurado ka bang pipirmahan niya yon nang hindi binabasa? Ang boses ni Dante puno ng alinlangan. Oo naman, tanga yon eh. Basta ako ang nagsabi, maniniwala yon. Ang boses ni Mahalina puno ng pagmamataas. Sa bawat salitang lumalabas sa speaker, ramdam ni Liwayway ang pagbabago sa atmosfera ng korte. Ang mga bulungan ay huminto. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa dalawang akusado. Masyado siyang mahina, tatakbo yon palayo at iiwan ang lahat. Nakita ni Liwayway ang pagyuko ni Dante. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay nagsimulang manginig. Hindi niya na kayang salubungin ang tingin ng kahit sino. At ang huling dagok, ang mga salitang naglantad sa lahat. Pagkatapos nito, pirmahan lang niya ang divorce papers. At ang kumpanya ni Daddy ang sasagip sa negosyo mo. Nang matapos ang recording, ang katahimikan sa loob ng courtroom ay mas mabigat, mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Walang gumagalaw, walang nagsasalita. Ang katotohanan ay nakalantad na, hubad at hindi maitatanggi. Dahan-dahan, sa gitna ng katahimikan, isang figura ang tumayo mula sa likuran. Si G. Ramos. Hindi ito tumingin sa kanyang anak. Hindi ito tumingin kay Dante. Tumingin ito ng diretso sa pinto. At sa bawat mabigat na hakbang nito papalabas, para nitong tinatapakan ang lahat ng pag-asa at kinabukasan ni Dante Salcedo. Ang pagsara ng pinto sa kanyang likuran ay parang isang hatol. Ang pag-alis ni G. Ramos ang siyang bumasag sa lahat. Napatayo si Mahalina. That's fake. That's edited. It's a lie. Sigaw niya, ang kanyang boses ay mataas at puno ng gulat. Hindi yan totoo.
ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Ang kanyang pagkukunwari ay gumuho na, at si Dante, dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang muka ay basang-basa sa luha. Ang pagiging arogante, ang galit, ang lahat ng maskara ay wala na. Ang natira na lang ay isang lalaking durog at puno ng pagsisisi. Hindi siya tumingin sa hukom, hindi siya tumingin sa mga abogado. Tumingin siya ng diretso kay Liwayway. Totoo, sabi niya, ang boses ay basag at hirap na lumabas. Totoo ang lahat ng yon. Lumakad siya paika-ika palayo sa mesa ng depensa, palapit sa kung nasaan si Liwayway. Pinigilan siya ng mga gwardya, ngunit hindi siya nagpumilit. Tumayo lang siya roon, ilang talampakan ang layo mula sa babaeng sinira niya. Patawarin mo ako, Liwayway. Pagmamakaawa niya, ang mga salita ay sinasabayan ng hagulgol. Nabulag ako. Nagkamali ako. Patawarin mo ako, please. Tinitigan siya ni Liwayway. Sa sandaling iyon, wala siyang naramdamang galit. Wala siyang naramdamang pagkasuklam. Ang tanging nakita niya ay isang lalaking mahina, isang lalaking nagpatalo sa kanyang mga takot at kasakiman. Ang naramdaman niya ay hindi galit, kundi awa. At sa pagkaawang iyon, naramdaman niya ang kanyang tuluyang paglaya. Hindi siya sumagot. Ang kanyang katahimikan ang nagsilbing pinakamatibay na sagot. Pumukpok ang hukom ng kanyang gavel. Order in the court! Nang tumahimik ang lahat, nagsalita ang hukom, ang tingin ay nakatuon kay Dante at sa nagwawalang si Mahalina. Batay sa mga ebidensyang iprinisinta ngayon, lalo na ang audio recording at ang testimonya ng nasasakdal na si G. Salcedo, sabi ng hukom, ang boses ay matigas at walang kinikilingan. Ang korte ay nakakakita ng sapat na batayan para ipagpatuloy ang kasong ito. Ang preliminary ruling ay pabor sa nagsasakdal na si Mrs. Liwayway Alcantara Salcedo. Tagumpay, katarungan. Pagkatapos ng sesyon, habang ang kampo ni Dante ay nagkakagulo, dahan-dahang tumayo si Liwayway. Lumakad siya palabas ng courtroom, palayo sa mga hikbi ni Dante at mga sigaw ni Mahalina. Paglabas niya sa pinto, ang sikat ng araw mula sa malaking bintana ng hallway ay tumama sa kanyang mukha. Huminga siya ng malalim, isang hiningang malinis, isang hiningang malaya. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang laban. Ngunit habang nakatayo siya roon, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Ngayong tapos na ang digmaan, paano na niya sisimulan ang pamumuhay sa panahon ng kapayapaan? Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng iskandalo ay unti-unting humina, napalitan ng mga bagong balita, ng mga bagong kwento. Ngunit ang mga epekto nito ay nanatili, tulad ng mga markang iniwan ng isang malakas na bagyo. Minsan, nababasa ni Liwayway sa mga business section ng dyaryo ang tungkol sa tuluyang pagbagsak ng kumpanya ni Dante. Matapos umatras si G. Ramos, sunod-sunod na ang pagsampa ng kaso ng mga pinagkakautangan nito. Mula sa isang CEO na hinahangaan, naging isa siyang halimbawa ng isang taong nawala ang lahat dahil sa kasakiman. Si Mahalina naman, ayon sa mga nakakarating na balita kay Ana, ay tinalikuran ng sarili nitong pamilya. Ang kahihiyang idinulot niya sa kanilang pangalan ay isang kasalanang hindi mapapatawad. Nag-iisa na lamang ito ngayon sa isang kondominium malayo sa karangyaan at mga pekeng kaibigan na dati bumabalot sa kanya. Ngunit ang mga balitang ito ay hindi na pinagtutuunan ng pansin ni Liwayway. Para sa kanya, sila ay mga tauhan na lamang sa isang kabanata ng kanyang buhay na matagal nang isinara. Ang kanyang mundo ngayon ay umiikot sa ibang bagay.
Ang malaking halagang nakuha niya mula sa settlement ng kaso ay hindi niya ginamit para sa luho. Ginamit niya ito para buuin muli ang kanyang sarili, piraso bawat piraso. Ginamit niya ito para itayo ang isang pangarap sa isang tahimik na kalye na puno ng mga puno ng akasya. Isang bagong establishmento ang dahan-dahang nabuo. Isang maliit na coffee shop. Sa harapan, isang signboard na gawa sa kahoy ang nakasabit kung saan nakaukit ang mga salitang Kapit Bisig Cafe. Bawat upuan, bawat mesa, bawat palamuti sa pader ay personal na pinili ni Liwayway. Gusto niyang maging isang lugar ito ng kapayapaan, isang kanlungan para sa mga taong tulad niya noon ay nangangailangan ng isang tahimik na sulok para huminga at mag-isip. Isang umaga, isang linggo, bago ang grand opening, habang inaayos niya ang mga bulaklak sa bawat lamesa, isang sulat ang dumating para sa kanya. Galing sa Koryo at Iyab, ang sulat kamay sa sobre ay pamilyar. Masyadong pamilyar. Galing ito kay Dante. Sandali niya itong tinitigan. Wala nang kirot, wala nang galit. Tanging isang bakanting pakiramdam na lamang. Umupo siya sa isa sa mga silya at binuksan ito. Ang sulat ay mahaba, puno ng mga salita ng pagsisisi. Inamin ni Dante ang lahat, ang kanyang kahinaan, ang kanyang takot sa pagkabigo, ang kanyang pagiging sunod-sunuran sa plano ni Mahalina. Humingi siya ng tawad, hindi para magkabalikan sila, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Sinabi niyang nagsisimula siyang muli ay sa isang simpleng trabaho sa probinsya at habang buhay niyang pagsisisihan ang pagsira sa nag-iisang taong tunay na nagmahal sa kanya. Matapos basahin, tiniklop ni Liwayway ang sulat. Hindi siya umiyak, hindi rin siya ngumiti. Kinuha niya ang sulat, inilagay sa loob ng isang maliit na kahon kasama ang iba pang mga alaala ng kanyang nakaraan at itinago ito sa ilalim ng kanyang aparador. Hindi niya ito sinagot, hindi na kailangan. Dumating ang araw ng pagbubukas ng Kapit Bisig Cafe. Ang lugar ay puno ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Naroon ang kanyang mga magulang, ang mga matay nagniningning sa pagmamalaki. Naroon si Ana, abala sa pagtulong sa kanya sa counter. Naroon si Attorney Rivas, nakangiti habang umiinom ng kape. Naroon din si Mang Ruben. At sa isang sulok, nakaupo kasama ang kanyang asawa ay si Mang Tony, ang estrangherong tumulong sa kanya noong gabing pakiramdam niya'y katapusan na ng mundo. Pagkatapos ng kaso, hinanap niya ito para personal na pasalamatan. Ngayon, sila ay mga regular na panauhin na. Habang pinagmamasdan ni Liwayway ang mga masasayang mukha sa loob ng kanyang kafe, ang tunog ng kanilang mga tawanan at kwentuhan na humahalo sa amoy ng bagong timplang kape, isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Isang customer ang lumapit sa counter. Miss, ang ganda ng pangalan ng kafe nyo. Kapit Bisig, ang lalim ng kahulugan. Ngumiti si Liwayway. Salamat po, dahil naniniwala po ako na sa pinakamadilim na panahon, palaging may mga taong handang kumapit-bisig sa atin para tulungan tayong makatayo muli. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas. Ang sikat ng araw ng umaga ay ginintuan, nagbibigay buhay sa lahat ng dinaraanan nito. Huminga siya ng malalim, nilanghap ang simoy ng bagong simula. Hindi na siya ang Liwayway na biktima. Hindi na siya ang Liwayway na naghahanap ng kaligayahan sa ibang tao. Ang kaligayahan niya ngayon ay siya mismo ang lumikha.
Sa bawat tasa ng kape na kanyang tinitimpla, sa bawat ngiting isinasalubong niya sa kanyang mga customer, sa bawat paglubog at pagsikat ng araw na hinaharap niya ng may pag-asa. Ang kanyang pangalan ay Liwayway. At sa wakas, pagkatapos ng mahaba at madilim na gabi, natagpuan na niya ang kanyang bagong liwayway. At dito nga po nagtatapos ang makulay at mapaghamong kwento ni Liwayway. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa bawat isa sa inyo. Salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, sa paglaan ng inyong oras at damdamin upang samahan si Liwayway sa kanyang paglalakbay mula sa pinakamadilim na gabi patungo sa pinakamaliwanag niyang umaga. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, ramdam ko ang kanyang pighati, ang kanyang galit, at higit sa lahat, ang kanyang hindi matatawarang pagbangon. Ang kwento ni Liwayway ay higit pa sa isang salaysay ng pagtataksil. Ito ay isang paalala na sa loob ng bawat isa sa atin ay mayroong isang hindi matitinag na lakas. Isang kakayahang hilumin ang sarili at muling buuin ang mga pangarap mula sa abo ng nakaraan. Ito ay isang pagpupugay sa katatagan ng bawat babaeng sinubok ng tadhana ngunit piniling lumaban. Sana po sa pamamagitan ng kanyang kwento ay muli nating maalala na ang pagpapatawad ay hindi laging para sa kanila. Madalas, ito ay para sa ating sarili, isang pagpapalaya mula sa bigat ng nakaraan upang makahakbang tayo pasulong. At ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula hindi sa paghahanap ng iba kundi sa pagtuklas at pagpapahalaga sa ating sariling pagkatao. Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Iwan po ninyo ang inyong mga komento sa ibaba at hayaan nating maging isang komunidad na nagbibigayan ng lakas at inspirasyon sa isa't isa. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Manatili po kayong matatag, manatili po kayong puno ng pag-asa.